Sinda TV. Iyon na naman. Kahit ating gabi, paikot-ikot lang sa loob ng bahay ang malaking paru-parong itim. Kanina na nasa beer house si Fernan, ay nakikita rin niya iyon. Paikot-ikot lang sa loob ng beer house at ilang beses pang dumapos sa kanyang balikat. Ikaw ba yan talaga, Loy? Isang linggo na ang nakakalipas mula ng ilibing si Loy. 9 na araw itong ibinurol sa isang funeral chapel. Hinintay talagang makarating ang lahat ng kamag-anak bago ihatid sa uling hantungan. 4 na magkakapatid si Loy. Tanging ito ang naiwan sa Pilipinas. Malaon nang naninirahan sa Amerika ang mga magulang at mga kapatid. Alam ni Fernan na kung di dahil sa kanya ay sa Amerika na rin siguro nakapanirahan si Loy. Pero mas pinili nito ang manatili sa Pilipinas dahil sa kanya. Mas pinahalagahan nito ang pag-ibig nila kaysa magandang buhay na naghihintay rito sa Amerika. Sa webs lang sila nagpakasal. Di pumayag si Loy na ubusin nila ang kaunting naipon para sa gusto sana ni Fernan na bagong wedding reception. Pagkatapos, tutunganga tayo na wala isang sentimo. Wika nito. Naisip ni Fernan na may katwiran naman ang napangasawa. Mahirap ang buhay. Kung di magiging wise sa paghawak, walang mangyayaring kahit malaki ang kinikita. Malaki ang isinakripisyo ni Loy para sa kanya. Alam iyon ni Fernan. Kaya naman ginawa niya ang lahat para magantihan iyon. Hindi lang sa punto ng pagiging mapagmahal na asawa, kundi maging sa punto ng pagiging good provider na padre de pamilya. Ang gabi ay ginawa niyang araw, ika nga. Accountant si Fernan sa isang bangko at medyo maayos na rin ang sweldo. Pero gusto niyang ipakita pati sa mga in-laws na tutol sa kanya na kaya niyang bigyan maaluwang buhay si Loy. Pumasok siyang real estate agent sa isang kumpanya ng pabahay. May satellite office iyon sa isang mall. Doon tumutuloy si Fernan pagkakalabas sa bangko. Namimigay siya ng mga flyers sa mga namamasyal sa mall. Nagsisales talk sa mga willing makinig. At mukhang sinasamahan naman siya ng swerte. Nakakatsyempo siya ng pamilya ng mga OFW na naghahanap talaga ng affordable at maayos na komunidad. Baka naman inaabuso mo na ang sarili mo na yan. Paalala sa kanya ni Loy. Kaya ko. Kinakaya mo dahil may gusto kang patunayan sa pamilya ko. Fernan, di mo sila dapat pasayahin. Ako lang mapapasaya mo. Sapat na yun. Gusto kong ipakita sa kanila na di ka nagkamali when you decided na magstay dito sa piling ko. Napangiti na lang na malungkot si Loy. Iba ako sa mga kapatid ko. Kung napapayag sila ng parents namin na pagpapakasal sa mga American citizen para maging citizen din, iba naman ako. Di ako liligaya sa ganun. Mas preferred kong pakasal sa talagang mahal ko. At yayakap ito sa kanya. Kahit wala akong dollar? Masarap ka namang magmahal, grabe. Sa katatawa. Alam nila kapwa na ang kanilang isip ay pinasukan ng mali siya. Grabe. Iyon kasi ang salitang na ibubulong ni Loy sa maraming pagkakataong nagro-romansa sila. Tunay na nakakatupok ang init ng pag-ibig. Wala na sanang maihiling pa si Fernan. Nakakaimpok silang mag-asawa. May kotse rin naman sila kahit 1997 model lang ang Honda Civic. Nabili yun ni Fernan sa assistant manager ng pinapasukang bangko. Ibinigay sa kanya ng mura at installment pa. May maganda at sexing asawa, ngunit mayroon silang isang maliit na problema.
Maliit noong umpisa, pero sinlaki pala ng kabundok na problema. Madalas dumaing si Loy ng pananakit ng likod. Ang biro pa nga ni Fernan, baka nasosobrahan sa romansa. Iba eh. Sabi ng misis niya. Anong iba? Masakit, malalim yung kirot, matining. At kumonsulta sila sa isang espesyalista. Serye ng mga eksaminasyon ang ginawa kay Loy. Ilang beses isinalang sa x-ray at kung ano-anong medikal na mga pamamaraan. May nakitang bukol sa baga ni Loy at nang ipasuri, isang mapait na katotohanan ng halos nagpatigil sa mundo ng mag-asawa. Kanser. Itinago ni Fernan ang pag-iyak. Bilang lalaki, ayaw niya makita ni Loy na pinanghihinaan siya ng loob. Alam niyang sa kanya kukuha ng lakas ang asawa. Alam niyang siya ang pag-asa nito. Ngunit na itatago man niya ang lihim na pag-iyak sa mga mata niya ay nagiiwan iyon ng bakas. Oh, ang tagal mo sa CR ah. At mugto na naman ang mga mata mo. Umiyak ka na naman ano. Napapaiyak kasi siya pag naiisip na mawawala na si Loy. Awang-awa siya rito. Gusto niyang gawin ang lahat pero wala naman siyang magawa. Ubusin man nila sa pagpapagamot ang kanilang savings ay alam nilang himala na lang ang makakapagtugtog ng buhay ni Loy. At buong pagmamahal na yayakap ito sa kanya. Kapalaran ko ito, sweetheart. Sana'y matutunan mong tanggapin yun. Pero, ang dami namang masasamang tao, bakit ikaw pa? Ba't ikaw pa nagkaroon ng ganyang sakit? Basag na boses ni Fernan at bakas na bakas ang pait sa kanyang mga salita. Sabi ko nga, kapalaran ko ito. Oo, masakit para sa'yo. Pero wag mo akong iyakan sa matagal na panahon. Pag dumating ng sandali ha, maiaalis mo ba sa akin na hindi ka iyakan? Sige, iyakan mo ko. Pero huwag matagal. Sandali mo lang akong pagluksa. At pagkatapos nun, mag-move on ka na ha? Promise? Hindi makapangako si Fernan. Mahal na mahal niya si Loy. Na kung posible nga lang na ipalit ang buhay niya para rito ay kanyang gagawin. At may bubulong na lamang niya habang mahigpit itong yakap. Kung po pwede lang. Gusto ko sanang sumama sa iyo. Paanas na sabi niya habang umaagos ang luha sa magkabilang pisngi. Mahal na mahal kita. Kakala si Loy sa kanyang yakap at sasapuhin ng dalawang palad ang mukha niya. Buong pagmamahal na titigan siya sa mga mata. No. No. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sayang ka. You're such a nice guy. Pag wala na ako, love again. Para naman may iba pang babaeng lumigaya pa sa piling mo. Hindi na siguro. Ayoko na. Magagalit ako pag nagmukmuk ka. Pag wala na ako, sweetheart. Promise. Pumultuin kita pag nakita kong sinasayang mo ang buhay mo. Imbis na paru-purong puti, paru-purong itim ang lagi mong makikita. Wala, tandaan yun na narito lang ako sa tabi mo at nagtatampo sa'yo. Hinding-hindi makakalimutan ni Fernan ang mga ganoong salita ng asawa. At wala pang 3 buwan mula nang sabihin iyon sa kanya ni Loy. Isang umagay, nagising na lamang si Fernan na malamig na itong bangkay. Ganon na lang ang pagsigaw niya sa sobrang lungkot na nadama sa pagkawala ng kanyang minamahal. Wala man lang anak na naiwang alaala sa kanya si Loy. Ang tanging alaalang naiwan nito'y ang tamis ng kanilang pag-iibigan. At sabi nga ng isang makata, ang lalim daw ng kirot ay nasusukat sa lalim din ng tamis ng pinagsamahan.
Iyon ang eksaktong nararamdaman ni Fernan, ang walang singlalim na kirot. Madalas ay absent siya sa trabaho at madalas din ay lasing siya. Pero kahit lasing, aware pa rin si Fernan na tila pagsubaybay sa kanya ng malaking paru-parong itim. May pinapaalala ito sa kanya. Sa sofa na nakatulog si Fernan, kinabukasan, paggising niya ay ang paru-parong itim na naman ang kanyang nabungaran. Paikot-ikot ito sa salas hanggang maya-maya ay napuno sa amoy ng bulaklak at kandila ang buong kabahayan. Lumakas ang hangin. Umagayway ang mga kortina. Parang may malakas na bagyo. Kinilabutan sa Fernan at nagsalita siya ng pasigaw para labanan ng takot. Ikaw ba yan? Loy? Kung ikaw yan, magpakita ka sa akin! At unti-unting humina ang hangin. Pumirmi ang mga kortina. At sa may pinto ng kusina ay unti-unting nagkahugis ang makapal na usok. Napanganga si Fernan nang makitang ang usok ay naguhugis tao. Si Loy. Sweetheart? Ibang Loy ang nakita ni Fernan. Iba sa Loy na noon ay laging nakangiti. Madilim ang mukha nito, tila galit, tila may pinagdaramdam. Galit ka ba? Hindi mo gusto ang... galit ka dahil madalas ay lasing ako? Hindi ito sumagot pero matalim pa rin ang pitig kay Fernan. Pangako, kung iyon ang kinagagalit mo, mula ngayon, pipilitin kong bumalik sa dating ako. Kahit mahirap. At bigla nang nawala si Loy sa paningin ni Fernan. Nawala rin ang malaking paru-parong itim na paikot-ikot lang sa salas. Sinikap ni Fernan na may balik sa normal ang buhay niya. Sumama siya sa mga boys' night out ng mga kaopisina. After 1 year na makapagbabang luksa sa asawa, may naging empleyada sa kanilang opisina na kahawig kay Loy at tila kaugali pa. Niligawan niya ito at mukhang feel naman siya ng bagong empleyada. Sumasama ito sa kanya kapag nagko-coffee break at mula nooy, di na rin nagpakita sa kanya ang malaking paru-parong itim. Ang wakas.